Yo, magpagpalang gabi nga po pala sa inyong lahat. Ang kwento kong ito ay mula sa totoong buhay. Ito yung karaniwan kong kwento. Noong 2002 pa ito at nangyari. Ito pa yung pinapanganak pa lang ako. Yung lolo ko, isa sa minero ng minahan. 'Di ba? Ang ginagawa ng mga magmina, naghahanap ng mga ginto. Dito kayo talaga ma-inspire sa kwento kong to. Kasi imbis na ginto ang mahanap ni lolo, ay labi ng tao. Shit, ba't ganon? Kakatakot ito. Sige, simulan ko na. Ako si Junior. Lumaki sa Bicol, Camarines Norte. Ako ay 12 nung ako'y iniwan ng mga magulang ko. Hirap ng buhay namin, kaya naisipan ko magmina na lang, tumulong sa minahan. Kahit na mahirap magpasok sa ilalim, pumapasok ako. Kasi ayaw kong isipin ng mga magulang ko na wala akong silbi. Oo, karaniwan naman siguro ng mga tao ganun eh. Pero ako, binuhay ko ang aking ama, maski ang aking ina. Nahihirapan na rin ako, pero sabi ko sa sarili ko, wala to, tiyaga lang, kayang-kaya yan. Ganun naman tayo, di ba? Pag mga magulang ang iniisip, ala sa atin ang pagod. Kasi iniisip natin mga magulang natin. Kaya ako, hindi ako sumuko nung time na iniwan ako ng mga magulang ko. Oo, naglaban ako, nagpilit ako, nagsumikap ako. Sasabi ko ang pamilya namin ay broken family. Kasi yung mama ko lang loko, yung ina ko iniwan ako. Pero ganun talaga tayo. Pero hindi tayo susuko. Kaya nung nagsimula na ako sa minahan, natuwa ako. Tuwa ako nun. Kasi nakapasok na ako ng trabaho. Araw-araw may pera ka. Bawat sildo, nabili ako ng pagkain. Sa bagay, mura pa naman noon ang mga bilihin, di ba? Bilihin pa nung siguro ang tinapay, mention ko lang. Tuwa na ako nun. Yung 50 pesos ko, ako na pinakamayaman dito. Oo, yung panahon na yun, nasasabi ko napakaswerte ko. Pero di ko rin alam yung panahon na pala na yun, yung dadating ang mga Hapon dito sa Camarines Norte. Walang awa nilang pinapatay dito ang mga tao. Mga babae, papasukin ng gabi, gagahasain. Di ba nakakaawa naman sila? Pag di ka bumigay, papatayin ka pa. Nakaka-expert yung kwento na yun. Kasi doon ko nalaman rin, doon rin ako namulat sa ganun gawa. Pero di ako nagpapa-epekto sa kanila. Susunod na lang ako sa gusto nila. Ayoko kasi mapahamak ako eh. Pero sa ganung uri ng mga tao, ano ba sila, wala ba silang Diyos? Kaya nila pinapatay lang mga tao. At ang masama pa nun, yung iba hindi na iniimblo sama, hindi na binuburol, diretso libing na kagad. Oo, minsan ako nagpasok sa minahan, mga lakas ang kita, talaga masasabi kong paldo. Pero nung isang gabi na nagpumasok ako, duty namin, may isang hukay na nakita ko isang hukay. Parang kakaiba to ah.
Sabi ko, teka lang nga, nasilip ko nga. Nagulat ako kasi nakaiba talaga yun. Malalim pati niya. Siguro, lampos. Ganun. Pero bumabaw rin. Okay ko nga eh. Napashoot ako bigla. Sabi ko, ina, walang hiyang buhay to. Bakit ganito? Ano ito? Parang buto to ng tao ha. Naging gulat ko. Nambubungad sa akin ang labi ng tao. Nakakagulat. Kasi ganun talaga yung nararamdaman ko. Buong balahibo ko tumitindig. Kumakalabog ng puso ko. Wala na ako masabi nung mga time na yun. Sa pakiramdam ko, sa likod ko, may mga nakatingin na mata. Nakakatakot eh. Kasama ko yung pinsan ko na si Eduardo, tapos si Rolando. Tatlo kami magkakaibigan nun. Magkakaibigan kami, magpipinsan pa kami. Diba nakakatuwa ang ganun to. Pero ganun pangyayari, nakakatakot. Kaya sa lahat na magbimina dyan, mag-ingat kayo. Baka di kayo nagmamalay na ang hinuhukan nyo pala ay labi na ng tao. Sana yung makakarinig nito, ma-inspire nila yung karaniwang karanasan ng magmimina. Di lahat ng minimina ay kayamanan. Dahil may mamimina rin tayo na katawan na pala ng tao ang hinuhukay natin. Oh, sige, salamat. Hanggang dito na lang. Salamat sa mga nakinig. Oh, paalam na. Ako nga pala si Marlon Lunas. At marahil siguro nagtataka kayo sa pangalan ko, diba? Chat GFP Audio Record Horror Boses ni Marlon. Totoong pangalan ko yun, mga ka-horror. Totoong pangalan ko yung ginamit ko. Kaya ko kasi lumamit ng ibang pangalan. At sa lahat ng nakikinig, mahal na mahal ko kayo. At sana mag-iingat kayo palagi. Yun lang.